ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mabis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay naka-tune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa bayan ng Bulan. Tayo po ay napapakinggan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa ating mga viewers sa Facebook Live, welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating online program sa pamagitan po ng Facebook Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nag-aanyaya
na muli po tayo magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po mga kapatid, mga kababayan, ang kapayapaan mula sa ating pong Panginoon. At sa lahat po ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa 63 barangay na sakop ng Bulan at nararating ng signal ng Nugent FM. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pong pinapangasiwaan sa tulong ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa Magsaysay, UPC Bulan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mamaya meron po tayo dyang prayer meeting alas 3 ng hapon diyan po sa ating panambahan. At ganoon din ang ating congregation diyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Sumayin niyo po ang biyaya ng Panginoon. At ang ating daughter church na bagong bukas ang Sunday service, mga kapatid, dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo Bulan. Tinatawag din niya na Lipata Dako. Ayan, meron na po tayo dyang regular church Sunday service tuwing linggo alas 3 ng hapon. Yan po ay nagsimula lamang sa maliit na Bible study at ngayon po ay naging local congregation na po, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagkilos, bunga ng ating programa at maging ng ating mga evangelism program and Bible studies. Patuloy po na lumalago ang gawain ng ating Panginoon. Praise the Lord. Katatapos lamang po ng YLTS last Thursday and Friday dyan po sa Sorsogon State University. At salamat sa ating Panginoon, mula sa UPC Bulan Church ay nakapagpadala po tayo ng 63 na mga young people delegates upang makadalo sa Youth Leadership Training Seminar. At salamat sa Diyos sa katagumpayan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At ang ating mga schedule ng gawain, mga kapatid, ipinag-aanyaya po namin sa inyo dito po sa UPC Bulan Church ay meron tayong 3 batch ng gawain. Depende po kung saan kayo malapit at sa inyong available na araw from Saturday to Sunday. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga dyan po sa UPC Santa Remedio o UPC Magsaysay Bulan ang ating pagsamba. At araw pa rin ng Sabado, alas 8 ng umaga, dito po tayo sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Malaya po kayo dyan na makadalo. At pag-araw naman po ng linggo, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. At meron tayong announcement from Ladies Department sa pangunguna ng ating Ladies President, Sister Ning. Ang mga nanay ay meron po kayong gawain sa darating na linggo, alauna ng hapon, dyan po sa UPC Santa Remedios. Dyan po ang inyong pagtitipon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos na patuloy po ang kanyang pagtawag sa ating mga kababayan. Bunga ng programang ito, marami po ang mga tumutugon upang paglingkuran ang ating pong Panginoon. Sa mga viewers natin online ngayong umaga, paki-share na lang po ng ating episode upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. At good morning sa ating technician dyan sa Nugent FM na nag-a-assist sa atin para malinaw tayong marinig sa radyo. Si Brother Michael Regidor, Brother Box, thank you for assisting us na maging clear and
loud and clear ang ating audio sa programa natin sa New Gen FM. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, mga kapatid. Kung kailan kailangan sa palagi, naroon at karamay sa Good morning kay Sister Laura Gumban at ang inyong buong family. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At good morning din kay Sister Offie Fulo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, buong family at kagalingan ay pagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po mga kapatid ay manalangin bago tayo dumako sa pagtalakay ng salita po ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpapasalamat una sa umagang ito sa panibagong sigla at buhay na ipinagkaloob mo sa amin kasama ng aming mga viewers and listeners. Salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob at naunawaan namin, Panginoon, na ang buhay na taglay namin ngayon ay hindi lang para sa aming mga sariling kagustuhan, kundi upang mapaglingkuran ka namin ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo kami, Panginoon, at gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ang mga may taglay na karamdaman. Pagkalooban mo po ng kagalingan, Panginoon. Complete recovery from operation ni Tatay Milan Ariado. Pagkaloob mo po sa kanya, Panginoon, sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, kompletong kagalingan, ipagkaloob mo po kay Brother Junior Biocado. Mula sa ospital ay makarecover po siya, Panginoon, sa tulong at biyaya mo. Ganon din, kagalingan po para kay Sister Offie Fulo. Ipagkaloob mo po sa kanya sa oras na ito, Panginoon. In the name of Jesus Christ. At sa lahat na may mga karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, iabot mo po sa kanila ang iyong makapangyarihan kamay at igawan mo po ang katugunan at sa mga nanlulupaypay, pagkalooban mo po ng kalakasan sa tulong at biyaya mo, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba. I-bless mo ang aming mga taga-subaybay sa radyo at maging ang ating mga viewers sa online. Patuloy mo iabot sa kanila ang iyong kapangyarihan at mapagpalang kamay. At magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa na tutugon sa panawagan patungkol sa kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa. Ito po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito po sa Book of Daniel, chapter 3, verse 16 hanggang verse 18. Ganito po ang ating mababasa. Si Shadrach, Meshach, and Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, hindi na kailangan na kami ay sumagot sa iyo sa bagay na ito. Kung gayon, ang Diyos naming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin mula sa nagniningas na horno ng apoy
at kanyang ililigtas kami mula sa iyong kamay, O Hari. Datapwat kung hindi, ay maalaman mo, O Hari, na hindi namin paglilingkuran ang iyong mga Diyos o sasambahin man ang larawang ginto na iyong itinayo. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ang tagpong ito na ating binasa ay isang halimbawa ng matinding pressure, pananakot at torture sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa panahon po ni Daniel, meron siyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego. Sa katunayan, hindi ito ang kanilang mga original na pangalan. Subalit, pagdating nila bilang bihag sa Babylonia, ay pinalitan sa Babylonia ang kanilang mga pangalan, pati si Daniel, pinalitan ang kanyang pangalan upang i-erase ang kanilang spiritual identity. Sila po ay mga Hudyo. At alam natin na kung mayroon mang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Diyos ng Israel o ng mga Hudyo. At ang Diyos na kinikilala ng Babylonia ay hindi tunay na Diyos. Diyos-Diyosan. Subalit bilang mga bihag, dinala sila from Jerusalem to Babylon upang manilbihan sa hari na si Nabucodonosor. Sila po ay pinipressure upang ipagkanulo, itatwa yung kanilang tunay na Diyos na nakilala. Ang mahal na hari ay nagpagawa ng horno ng apoy bilang kaparusahan sa sino mang tatanggi na sumamba sa larawang ginto at Diyos-Diyosan na ginawa ni Nabucodonosor. At ang batas ng hari, kapag narinig ninyo ang tunog ng trumpeta, lahat ng tao sa Babylonia ay dapat lumuhod sa larawang ginto o Diyos-Diyosan na ginawa ng hari. At ito nga po ang nangyari, mga kapatid. Lahat ng tao sa Babylonia, pagtunog ng trompeta, ay nagsiyukod at sumamba sa Diyos-Diyosang ginto na ipinagawa ng hari. Ngunit merong 3 Hebrew young men, mga Hudyo, mga Israelites, na hindi yumukod, hindi sumamba, hindi nagpatira pa sa ribultong larawang Diyos-Diyosan na pinagawa ng hari. At alam ng 3 ito, si Shadrach, Meshach, and Abednego, yung consequence. Sila po ay ibubulid sa horno ng nagniningas na apoy. Mga kapatid, yung pressure na ito na naranasan ng mga unang tagasunod ng Panginoon ay hindi rin malayong nararanasan at mararanasan ng mga mananampalataya ni Kristo ngayon. Kaya nawa ay makuha natin yung paninindigan na ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Lalo na ngayon, mga kapatid, meron tayong Kristiyanong senador na pinipressure, tinatakot ng mga kaso, kung ano-ano, mga kapatid. At mahalaga na maalala natin na yung mga unang naglingkod sa tunay na Diyos, hindi rin naging komportable ang kanilang buhay. Nakarana sila ng matinding mga pressure. For example, si Daniel, dahil sa kanyang
paninindigan sa Panginoon ay inihulog si Daniel doon sa yungib ng mga leon. Subalit nagkaroon doon ng milagro na kahit ang leon, gutom na gutom, ay hindi siya pinakialaman, hindi siya kinain, sapagkat ang sinunod ni Daniel ay ang kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, itong si Shadrach, Meshach at Abednego, magkakaibigan ito at saka si Daniel, iisa ang kanilang quality when it comes to expressing their faith to the one true God of Israel. Kahit pinalitan na ang kanilang pangalan to erase their identity from Israel, pinalitan yung mga pangalang Meshach at Abednego, mga Babylonian name po yan. Pinalitan yung kanilang mga Hebrew name. At ano ang pinaka-purpose nun? Para burahin ang kanilang spiritual identity. At hanggang sa panahon ngayon, mayroon din ganyang strategy ang dyablo, na may mga pressure na ginagawa ang dyablo gamit ang iba't ibang mga circumstances ng buhay. Political, economical, iba't ibang sitwasyon ng buhay ay pinipressure ang mga mananampalataya upang ipagkanulo ang relasyon sa tunay na Diyos. Alam ni Shadrach, Meshach at Abednego ang panganib kung sila ay tatangging lumuhod sa larawang ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Bagamat sila ay tao din na maaring mayroong takot na nararanasan, ngunit mas nangingibabaw sa kanila yung loyalty nila sa katotohanan. Hindi sila nagpa-pressure sa hari na siyang may hawak ng panggugobyerno. Walang kalaban-laban si Shadrach, Meshach at Abednego. Talagang maihuhulog sila doon sa horno ng apoy. Subalit, mga kapatid, pinanindigan nila ang kalooban ng Diyos laban sa pressure ng hari doon sa Babylonia. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, mga mananampalataya, kailangan natin ang ganitong paninindigan sa katotohanan. Sapagkat ang sabi ng John chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ang sabi ng hari, tingnan natin kung kaya kayong iligtas ng Diyos nyo. Ngunit ang sagot ni Shadrach, Meshach at Abednego, alam namin, mahal na hari, na kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Ngunit, kung hindi man niya kami ililigtas, tandaan mo, o hari, na hindi pa rin kami susunod sa iyong kautusan upang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ito ang kahanga-hangang paninindigan ng isang tunay na tagasunod ng Panginoon. Na maging sa panahon natin ngayon, member ka man o pastor, religious leader ka man o follower, dapat ganito rin ang ating maging paninindigan. Kung sakaling may mga pressure man sa atin, panindigan natin ang pananampalataya
sa iisang tunay na Diyos. Mag-set tayo ng example. Sabi po ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Magiging pakinabang ang ating kamatayan kung tayo ay mabubuhay na nanindigan sa katotohanan at sa kalooban ng ating Panginoon. Sa kasalukuyan, magulo ang kalagayan ng ating politika sa ating bansa. Nag-aaway-away ang mga leaders natin. Mga kapatid, ang ating Pangulo ay maraming bumabalot ng mga kontrobersyal na mga bagay. Maraming pressure dito, kaliwat kanan, mga kapatid. At kung ikaw ay mananampalataya, panindigan natin yung katotohanan at paglilingkod sa Diyos. Lalo na kung isang mangangaral, mahalaga na magpakita ng example na anumang pressure ang gawin na mga powerful na mga personality ay dapat panindigan yung paghahanap sa katotohanan. Hindi pansarili na kapakanan yung dapat maging pasya, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos na katotohanan. Purihin ang Panginoon. So, may matututunan tayo dito kay Shadrach, Meshach at Abednego. Ang katwiran nila, kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Kaya kaming ingatan ng Diyos namin. Subalit, sakaling hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami yuyukod sa kagustuhan ng hari. At ang nangyari nga po, mga kapatid, natuloy dahil sa galit ng hari sa kanilang sinabi, galit na galit ang hari at inutusan niya ang mga tao niya na painitin pa ng 7 times yung apoy sa horno. At pinainit ito ng 7 times kaysa sa dati. At sa galit ng hari ay natuloy ang paghagis kay Shadrach, Meshach at Abednego sa horno ng apoy. Hindi sila doon iniligtas sa paghagis sa apoy. Pero ang milagrong ginawa ng Panginoon, sinamahan ng Diyos si Shadrach, Meshach at Abednego. Sinamahan ng Diyos doon sa gitna ng napakainit na apoy. Kaya kung babasahin niyo po yung tuloy-tuloy na talata na ito, in Daniel, mga kapatid, chapter 3 verse, the whole chapter 3 of Daniel, pag binasa niyo po yan, talagang lalakas ang inyong pananampalataya. Na kung may mga pressure man ngayon na nararanasan sa mundo, pressure, ibig sabihin, galing yan sa mga powerful na mga bagay o pag sinabing pressure, may puwersa. Mayroong pumipilit against your will. At ngayon, isa sa mga religious leader, preacher, ay may ganyang nararanasan sa ating bansa, mga kapatid. Pressure sa kaso. Kaya, kailangan yung maalala natin kung paano nanindigan ang mga unang tagasunod ng Diyos. Na kahit hanggang kamatayan, hindi lang kulungan, mga kapatid, kundi maging hanggang kamatayan. Kung kinakailangan, dapat handa tayong ibigay ang ating buhay. Kagaya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay hinatulan ng kamatayan dahil
sa paninindigan niya sa Ebanghelyo ni Kristo. Si Daniel, hinulog sa yungib ng leon, pero hindi siya ginalaw ng leon sapagkat kahit natuloy ang paghulog sa kanya sa yungib ng leon, pero doon gumawa ang Diyos ng milagro. Sa gitna ng kuweba ng leon, sinamahan siya ng Panginoon. Ganon din si Shadrach, Meshach at Abednego. Nanindigan sila. Alam nila ang consequence. Pwede silang maihagis doon sa apoy. Alam nila kung anong pakiramdam ang init ng apoy, pero hindi nangibabaw ang takot sa tao, sapagkat ang nangibabaw sa kanila ay ang pagkatakot sa Panginoon. Nawa mga kapatid, sa panahon na may mga pressure tayo na na-encounter sa paglilingkod sa Diyos, na nakasalalay ang ating reputasyon bilang Kristiyano, dignidad, kahit manganib ang ating buhay, piliin natin ang pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, 5 years ago, meron pong taong nagbanta sa akin. But after 5 years, yung taong yun na nagbanta ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pilit akong hinaharangan para wag matuloy yung gawain, mga kapatid. Pinagbabantaan, mga salitang sa makataong damdamin ay talagang kakabahan ka. Pero mga kapatid, nanindigan po tayo na magpatuloy sa gawain. At salamat sa Diyos, after 5 years, yung taong yun ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi naging madali, hindi lang isang beses nangyari. Yung mga paghahadlang at pag-uusig. Ngunit mga kapatid, kapag tayo ay naninindigan sa kalooban ng Panginoon, doon ang Diyos gumagawa ng milagro. O kahit pa man hindi siya gumawa ng milagro para tayo ay iligtas, ang kamatayan, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ni Pablo, to die is gain. If you live for Christ, to die is gain. Kapag nabubuhay ka para kay Kristo, ang kamatayan mo ay isang pakinabang sa harapan ng ating Panginoon. So ito po yung nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego. Sa galit ng hari, natuloy na sila'y maihagis doon sa dagat-dagatang sa horno ng apoy rather. Pinainit ng 7 times yung apoy. Silang tatlo ay inihagis doon. At alam nyo, sa sobrang init, yung mga Babylonian soldiers na naghagis sa kanila sa apoy, yun ang nangamatay dahil hindi nila natagalan yung sobrang init. Yun ang naghandusay doon sa paligid ng horno. Subalit, si Shadrach, Meshach at Abednego, natuloy po ang paghagis sa kanila doon sa loob ng horno ng napakainit na apoy. Subalit ang hari ay nagtaka sapagkat alam niyang 3 lamang ang inihagis doon. Ngunit nung tinitingnan niya, 4 na ang nakikita niya. Praise the Lord! Sino yung pang-4, mga kapatid? Walang iba kundi ang Diyos. Sinamahan sila ng Panginoon na hindi man lang nasunog ang kanilang mga damit, hindi man lang nasunog pati ang kanilang mga buhok. Yun ang napakadaling tablan ng apoy. Yung buhok
yung damit. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ni hindi nga sila nangamoy usok. Kita nyo yung miracle ng Panginoon. Pero alam nyo po, sa isipan ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi naman yung himala ang inaasahan nila. Oo, alam nilang kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang ipinakita ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi lamang sila handang makulong sa paninindigan sa Diyos, kundi handa silang mamatay. Kung sa kulungan takot ka na, paano pa kaya yung kamatayan? Mga kapatid. At saka, may mga pagkakataon na yung mga mangangaral, di ba, nangangaral tayo ng katapangan, paninindigan, ay dapat sa atin yun unang makikita ng mga nakikinig. Yan. So, natuloy po yung paghagis sa kanila, sa apoy. Yung pagliligtas na ginawa ng Diyos, kumbaga hindi naman yun talaga ang inaasahan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ang nasa puso at isip nila, kung tayo'y mamamatay para sa Diyos, tanggap natin yun. Dapat ganun ang ating pananampalataya sa Panginoon. Oo, ang Diyos gumagawa ng pagliligtas, pero hindi naman sa lahat ng panahon. Kung titingnan natin si Esteban, lingkod rin yun ng Panginoon. Binato, namatay. Hindi siya iniligtas ng Diyos doon sa pambabato sa kanya. Naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi po. Talagang niluloob ng Panginoon na may mga taong maging martir alang-alang sa kanyang pangalan. Upang yun ay maging halimbawa sa mga mananampalataya. Si Esteban, hindi ng Diyos iningatan. Pinahintulutan niyang batuhin, pinahintulutan niyang mamatay. Ano ang layunin ng Diyos? Para maging halimbawa na kahit ang kamatayan, hindi mo dapat katakutan kung pag-uusapan ang pagsunod sa katotohanan at paninindigan sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, kung dumating man sa buhay natin ang mga ganyang pressure, just remember Daniel, just remember Shadrach, Meshach, and Abednego. Paano sila nanindigan? Hindi sila yumukod sa pressure ng kapangyarihan ng hari. Kaya sino man sa mundong ito ang naghahari-harian at pinipressure tayo na lumayo sa katotohanan, tandaan natin, ito yung mga example ng totoong tapat sa Diyos. Si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, yung mga propeta, mga alagad, si Pedro, mga kapatid. Siya po ay crucified upside down. Si John the Beloved, inilagay sa kumukulong mantika. Tinorture po siya. Alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga martir sa Biblia, ang nagsisilbing inspirasyon ng mga buhay na Kristiyano ngayon. Hindi po good example si Judas. Mga kapatid, si Judas ay nakatala sa Biblia hindi para tularan, kundi para iwasan. Pansinin niyo po yung Bible, balanse ang Bible. Hindi lang magagandang pangyayari ang nakatala sa Bible. Pati yung mga negative side ng Christianity, yung paghuhudas ni Judas, nakalagay din sa Bible. Bakit kaya? Para magsilbing paalaala
sa mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Kung may mga tapat kay Kristo na tagasunod, meron ding Judas Iscariote na nagpapaalaala na dapat maging loyal tayo sa Panginoon sa panahon na may mga authorities na nagpe-pressure sa atin sa paglilingkod sa Diyos. We must be willing to die for the sake of our commitment to our Lord Jesus Christ. So, nakita ng hari na si Nabucodonosor. Sabi niya, di ba 3 lang ang inihagis natin sa horno ng apoy? Bakit ang nakikita natin ay 4 na? At ang isa ay parang Diyos. Hindi pa siya sure, mga kapatid. Kasi hindi niya naman kilala ang tunay na Diyos. So ang ginawa ng hari, iniutos niya na hanguin si Shadrach, Meshach at Abednego sa horno ng apoy. Nagkaroon ng conversion doon sa Babylonia. Mass conversion. Pati ang hari, nag-declare siya. Dahil sa paninindigan ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila natakot sa pressure, hindi sila natakot sa horno ng apoy, gumawa ang Diyos ng milagro. Conversion ng hari ang nangyari. Mula sa araw na yon, ang hari ay nag-declare na mula ngayon, ang sasambahin na ng lahat ng tao ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ganyan ang Diyos pag kumilos. Mga kapatid, minsan dadalhin ka ng Panginoon sa sitwasyon na matatakot ka muna. Pero pag pinaibabaw mo pa rin ang katapatan sa Diyos, mula doon sa katakot-takot na kalagayan, kaya kang samahan ng Panginoon. Yung mga dakilang milagro ay nangyayari yan kapag naninindigan tayo sa kabila ng matitinding mga pressure sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, panindigan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Maaari may mga umuusig sa inyo, humahad lang, pinipressure kayo. Minsan may mga kabataan na hindi makapagpatuloy maglingkod sa Diyos. Pinipressure ng magulang, patigilin ka namin sa pag-aaral, tatanggalan ka ng sustento. Yan, mga pressure po yan. Pero kung maninindigan ka sa paglilingkod sa Diyos, meron pa nga mga kapatid, pinapalayas pa ng magulang. Meron akong binautismuhan, ilang kabataan. Nung nalaman ng magulang, pinalayas ng magulang. Isinumpa ng magulang, pero nanindigan sa paglilingkod sa Diyos. At ngayon ay pinagtatagumpay sa paglilingkod. So mga kapatid, in this world, we shall have tribulation. But be of good cheer. Jesus said, I have overcome the world. Ayaw ng Diyos ng mga duwag. Galit ang Diyos sa mga duwag. Sa katunayan, ang mga duwag, papunta sa impyerno yun. Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi sumasampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga mangkukulam, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yan po, kasama dyan sa mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy ay yung mga duwag
Sino yon? Yung mga Kristiyano ito na hindi kayang panindigan ang katotohanan kapag may mga pressure sa kanilang buhay. So, kagaya ni Judas, si Judas, kasama niya na ang Panginoon, pero ipinagkanulo niya dahil na-pressure siya. And at the same time, yung kanyang weakness about the love of money, yun din po ang nag-udyok kay Judas upang ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung dumating man sa buhay natin na may mga pressure dahil sa paglilingkod sa Diyos, alalahanin natin ang ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego. At doon tayo humugot ng paninindigan at katapangan. Tinitiyak ko mga kapatid, sasamahan tayo ng ating Panginoon. So may mga pagkakataon na talagang dadaan tayo sa mga ganong senaryo ng paglilingkod sa Diyos. Somebody will pressure you, will persecute you, para ikaw ay ihiwalay sa pagsunod sa katotohanan at sa kalooban ng Panginoon. Mga Kristiyano, we must be willing to die alang-alang sa Panginoon. Hindi lang tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa pagpapala. Hindi lang tayo dapat naglilingkod sa Diyos dahil sa kagalingan, dahil sa milagro at pabor, dahil sa blessing. Dapat ipakita rin natin sa Panginoon kung may mga pagkakataon na tayo ay pinapahintulot ng Diyos sa mga sitwasyon at mga matinding pressure ng pananampalataya. Kailangan nating ipakita sa Panginoon na kahit kamatayan ay hindi natin ipagkakait sa Diyos ang ating buhay kung hinihingi ng Panginoon. Kung hindi naman hinihingi ng Panginoon, so just enjoy your blessing. Pero dapat ready tayo. Kagaya ni Abraham, nung hiningi sa kanya ng Diyos ang pinakamamahal niyang anak na si Isaac, hindi ipinagkait ni Abraham. May mga pagsubok na sa ganong pagsubok doon lamang natin mapuprove yung ating loyalty sa Panginoon. Kaya wag tayong bumigay sa mga pressure ng buhay Kristiyano. Panindigan natin ang kalooban ng Panginoon no matter what. Maraming salamat mga kapatid at nawa may natutunan po kayo sa umagang ito sa inyong pakikinig. Pakishare-share na lang po upang marami pa ang mapagpala. Ipanalangin natin ang ating bansa na magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, pagkakaisa, at yung ating minamahal na bansa ay paunlarin na ng Panginoon. At ilayo ng Diyos sa mga leader na ang layunin ay pagnakawan lang ang ating kabanambayan. Let's pray for the Philippines. Kailangan natin ng kapayapaan, lalo na sa panig ng government, mga kapatid, na nag-aaway-away. Ipanalangin natin na yung mga pinipressure ng authorities ay manindigan sa katotohanan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil lalo na yung mga religious leaders na pinipressure, ang iba pinakulong na. Kailangan nilang magpakita ng example sa mga followers kung paano tumayo sa katotohanan, maging kamatayan man ang maging kapalit. Hindi lang tayo dapat magaling mangaral sa entablado ng mga tao, kundi pagdating sa pagiging example kung paano magbuwis ng buhay kung kinakailangan. Alang-alang sa Panginoon ay hindi po natin ito dapat katakutan.
Sabi ni Pablo, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Kung tayo ay mabubuhay, sabi ni Pablo, kay Kristo tayo, sa Panginoon tayo. At kung tayo man ay mamamatay, sa Panginoon pa rin tayo maglilingkod. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At may mga pag-uusig sa mundong ito. Pero kung tayo ay pinalago sa pananampalataya, ay papanindigan natin ang katotohanan. At napakaganda na kung ikaw ay mangangaral, ang kamatayan mo ay may kinalaman sa iyong pangangaral, magandang kanyan. Magandang exit yan sa sanlibutan na namatay kang ginagawa mong kalooban ng Diyos. Kaysa naman namatay kang lasing, namatay kang magnanakaw, namatay kang gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, ang mahalaga ay panindigan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari, sa Diyos tayo maglilingkod. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala. Sa pagkakataon na ikaw ay patuloy naming nadarama sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, pagpalain mo ang aming mga taga-subaybay. Sa oras na ito, dalangin po namin ang pangungusap mo sa puso at isipan ng aming mga tagapakinig. Sa lahat ng mga mananampalataya ngayon na nakikinig, dumating man sila sa mga pressure, pag-uusig, pagsubok, tulungan mo silang maging matatag, maging matibay sa pananampalataya. At dalangin namin, Panginoon, ang aming bansa na punong-puno ng alitan at kaguluhan sa panig ng mga nasa otoridad. Too much politics. We pray, God, na patuloy mong igawad ang iyong kapayapaan, kapanatagan, maging sa Senado, Panginoon. Ang daming mga kanya-kanyang version ng katotohanan, naratibo. We pray, God, na ang kapakanan ng aming bansa, ang mangibabaw sa aming mga leaders, Panginoon, na ngayon ay punong-puno ng alitan at kaguluhan. Kadalangin din namin ang mga buhay ng mga mananampalataya. Patuloy mong pagpalain, palakasin, yung mga nanlulupaypay, muli mong i-restore sa pananampalataya. Yung mga may karamdaman, pagkalooban mo ng kagalingan, Panginoon. At higit sa lahat, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Ikaw po ang siyang kumilos, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang mga nasa kagulumihanan ng isipan, pagkalooban mo ng kapayapaan at kapanatagan. Nawa kung paanong nanindigan si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nawa ganun din ang maging paninindigan ng mga mananampalataya sa panahon ngayon, sa panahon ng mga pressure, persecution, and trials. Na mapatunayan ang bawat isa na hindi lamang pagpapala ang aming layunin sa paglilingkod. We must be willing to die alang-alang sa paglilingkod sa iyo. Darating ang panahon na marami pang pag-uusig ang mararanasan. Sinabi mo na yan sa iyong salita, that in this world we shall have tribulation. Sapagkat hindi dakila ang alipin kaysa Panginoon. Kung ikaw na Panginoon ay pinag-uusig, ang iyong mga anak ay pag-uusigin din sa sanlibutan ito. Ngunit salamat sa iyong kalakasan na ipinagkakaloob.
Pagpalain mo lahat ng naninindigan sa paglilingkod sa iyo. At nawa ay yun ang maging influence sa Christian community. Loyalty sa kalooban mo at paninindigan. Katapatan sa pagsunod sa iyong kalooban. Anumang pressure ang maranasan, pag-uusig, pagsubok, ay manindigan po kaming mga mananampalataya sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po aming samot dalangin. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magpakatatag, manalangin, at palakasin natin ang ating commitment sa ating Panginoon. Magkita-kita po tayo ulit bukas, same page and same station sa radyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.